What is up mga tol? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bob's Reaction TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga tol, no? At ngayon ay pag-uusapan natin itong isang balita. Good news to mga tol, good news to. Okay, so bakit nga ba ito ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Ito nga po kasi yung kanyang pangako mga kababayan na pabababain ang presyo ng mga bilihin. Ang good news natin ngayon, ilang rice retailer ikinatuwa rin ang pagbaba ng presyo ng bigas mga kababayan. Grabe, no? At sa isa pang mga balita, government moves to lower prices of essential goods including rice mga kababayan at continuing to implement programs to help lower food prices. Ibig sabihin, ginagawa ng ating gobyerno ang lahat para mapababa ang presyo ng mga bilihin na kinakailangan ng ating mga mamamayan. Grabe, no? Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so alamin natin itong balita na to mga tol, mga kababayan, at ating pag-usapan, ang mga komento. I-comment nyo dyan sa ibaba, alright? So, wag na natin patagalin, umpisa na natin to. Let's go! Patuloy ang pagbaba ng presyo ng bigas sa pamilihan. Nangangahulugan lamang yan na nagbubunga na ang pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging abot kaya ang bilihin sa mga Pilipino. Yan, kasi yung ipinangako niya mga kababayan at siguradong iiyak dito ang mga DDs. Bakit sila iiyak mga kababayan? Kasi ayaw nilang umasenso ang Pilipinas mga kababayan, no? Ang gusto lamang nila, no, ay ang kanilang iniidolo. Okay? Ang gusto nila mga kababayan ay bumagsak ang gobyernong ito, bumagsak ang pamumuno ni Bongbong Marcos, no? Para masisi nila ang ating gobyerno. Okay? Yan po yung mga tao may mga pansariling interest lamang. Sila yung mga, sabihin na natin, mga kababayan nating mga makasarili. Wala silang pakialam, 'di ba? Gusto lang nila, no, yung kanilang kagustuhan ang masunod, 'di ba? Ang gusto nila yung mapabagsak ang gobyerno, mapabagsak si PBBM, 'di ba? Wala silang pakialam kahit lahat maapektuhan, damay-damay na 'to. No? Ito ang good news ng ating Pangulong Bongbong Marcos para po sa lahat, 'di ba? Tuloy natin. Si Clesel Partilla sa detalye. Kayod bilang tagaluto sa karinderya si Rosalyn. Dito siya huhugot ng gastos para sa dalawang anak na estudyante. Tama. Malaking tulong sa kanya ang bumabang presyo ng bigas. Okay, so sino sa inyo mahilig sa only rice? Simple lang yan mga kababayan. No? Pag bumaba ang presyo ng bigas mga kababayan, mababawasan syempre yung budget. No, netong mga nagtitinda na to. May marami naman sa atin talaga ang kumakain sa mga karinderya, no? Hindi lang naman sa mga fast food. Pag bumaba po yung isa sa mga presyo ng mga bilihin, may domino effect po kasi yan. 'Di ba? Lahat yan posibleng bumaba. Yung bilihin, 'di ba? Yung pagkain na lang natin na yan, 'di ba? Bumaba yung presyo ng bigas, 'di ba? Bababa rin syempre yung ibang presyo ng mga bilihin dahil pwede silang mag-adjust po. Lalo na dito sa mga karinderya na to dahil bumaba na yung kanilang mga cost ng kanilang puhunan, 'di ba? So pwede na nilang ibaba ng konti yung kanilang mga presyo ng tinitindang pagkain diyan at maaabot kaya na po ng ating mga kababayan, 'di ba? Oo, bumaba. 60, gano'n po yung mataas. Ngayon bumaba na 50, 55. Saan niyo po ginagamit yung natitipid? Ipon. Pagdating na school load, pambili ng gamit. Bunga ito ng pagsusumikap ng administrasyon ni Pangulong Okay, so tignan natin to mga kababayan. No, yung sinasabi ni ate 50, 55 pero may makikita tayo dito sa picture, meron 38, merong 36, merong 39 pesos, merong 45, merong 46. No, malaki pa rin yung ibinababa ng presyo ng mga bilihin lalo na itong bigas. 'Di ba? Which is good, no? May 36 pesos na
o konti na lang, makukuha na natin yung mga bababang mga presyo ng bilihin. Pero syempre, sasabihin ng mga DDS dyan, mataas pa rin yung bilihin na yan. No? Wala kasing ano tawag natin dito, kailangan nila may masilip sila sa gobyerno. Yun eh. Wala silang nakikitang magandang ginawa ng gobyerno kundi yung kanilang tatay tigong lang, di ba? Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Di ba? Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Agriculture na gawing abot kaya ang presyo ng bigas. Ayon sa Malacanang, Yung mga matataas na yan yung mga mga magagandang klase na yan, di ba? Kami mura lang kinakain namin bigas di ba? Full grain, semi-maalsa, local, malambot, masarap. Mindoro rice, 454. Meron premium rice, 49, di ba? Na bumaba yung presyo, pinalitan nila yung presyo, di ba? mula 58 pesos Meron Thai rice, 49 pesos. Di ba? Dinorado, 60, 65. Pero meron mga mabababang presyo ng bigas na pwede na. Di ba? Pwede nating bilhin sa merkado. retail price sa inaangkat na bigas, bumaba na sa 45 pesos ang MSRP, epektibo nitong Lunes. May 40 pesos pa nga na tayo nakikita, no? Ipatupad ang MSRP matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbawas sa rice tariffs sa 15% mula 35% noong Hulyo 2024. Dahil sa bumawang presyo ng bigas, bumagal din ang inflation rate nitong Pebrero. Ramdam din ng mga rice retailer ang ginhawa sa kanilang negosyo. Si Christopher, kung dati 80 kaba ng bigas ang nabibili, ngayon 100 sako na. Yung dati, Diba? Mas malaki yung kinikita nila ngayon, mas marami yung kanilang naibebenta, mas maganda doon sa mga negosyante. Diba? Yun ang good news dito, mga babayan. nasa 1,350 ang puhunan yan. Ngayon, nasa 1,1 na lang. Malaki talaga binaba. 1,350 sa 1,1. Imagine ninyo yun, 250. Diba? Ganon kalaki yung ibinaba. Walang malayo sa gobyerno sa paghahatid ng tulong. 25 benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ang binigyan ng disenteng kabuhayan sa Santa Ana, Cagayan. Namahagi ng 375,000 pesos na halaga ng tulong kabuhayan ang Department of Social Welfare and Development. Bahagi ito ng Enhanced Support Services Intervention sa ilalim ng 4Ps. Layo ng assistance package na ito na makatulong sa pagpapalawak at pagpapatibay sa kabuhayan ng mga benepisyaryo. Kabilang sa mga ipinamahagi ay fish smoking machine, sealing machine, plastic bottles at iba pang sangkap at materyales sa paggawa ng bagoong isda at bagoong alamang. Nag-abot din ang LGU ng Santa Ana ng 198,000 pesos para sa pagtatayo ng isang pasilidad na magsisilbing pagawaan ng mga produktong isda. Diba, no? Hindi lang po sa mga sa mga pagbaba ng presyo nakatutok ang ating gobyerno, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, bagkos pati sa pagbibigay ng tulong ng mga negosyo dito sa mga nasa laylayan na tinatawag natin. Good news 'yan, mga kababayan. Tignan natin ang komento ng tignan natin ang isa pang balita tungkol po dito, mga kababayan. Konektado rin po 'yan. Ito po 'yan. On top of the news, food security begins with providing essential sustenance that all can afford. Hence, the Department of Agriculture has been tirelessly working to bring down the prices of the country's staple grain, with imported rice falling to 45 pesos a kilo of late, slowing down food and overall inflation. And as our Clazel Padilla reports, the DA's efforts have been complemented by the DSWD's livelihood programs and social amelioration measures. Yan, mga kababayan, no? So, patuloy po ang ginagawa ng ating gobyerno para mapababa ang presyo ng mga bilihin. Okay, maging positibo lamang tayo at ang tanging kailangan talaga nating gawin ay suportahan po mga proyekto ng ating gobyerno. 'Di ba? Suportahan natin
no, at maniwala tayo, no, sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil lahat naman po yan, no, ay para sa ikauunlad ng ating bansa. Alright, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs. It's a Mobs Reaction TV. Peace. I'm out.